Do not build another family. Yes, maraming magsasabi, Doc, of course, common sense naman yan. Yes, common sense. Pero maraming nananahimik ang pamilya, masayang pamilya, bigla magbi-build ng another family. Believers, at age 50, huwag mo nang guluhin ang pamilya mo. Let's go, let's go. Yes, marami sa atin at 50 namumuhay ng mapayapa with your wife, with your husband, at sa mga anak nyo. Huwag mo nang guluhin. Nananahimik ang pamilya, komportable kayo, huwag nating guluhin. Okay? So, unang-una, paano nga ba natin ginugulo ang pamilya natin? O, sa anong paraan mo maaring magulo ang nananahimik mong pamilya? Unang-una, finances. Huwag mong likutin at huwag mong paglaruan ang iyong source of income. Kung ikaw ay employed, huwag mong masyadong likutan. Huwag kang resign ng resign, paiba-iba ng kumpanya. At kung meron ka namang negosyo, huwag kang trial ng trial, huwag kang error ng error. You have to secure the source of income of your family. Kasi once na nagulo ang source of income mo, hindi lang ikaw ang affected. Tandaan natin, meron kang pamilya. So, secure your source of income basta meron kang pamilya. Huwag masyadong malikot, huwag magulo. And second po, ito, you should know what not to touch. Don't touch. First, emergency fund. Pag may family ka, do not touch your emergency fund. Ayan ang mga pera na hindi nilalaban sa negosyo. Kasi may pamilya ka, may anak kang maaaring magkasakit, meron kang asawang maaari ding magkasakit at biglang ang mangailangan. So, hindi isinusugal ang emergency fund. Do not touch. And second, do not touch ang pampaaral ng mga anak mo. Huwag mong sayangin o huwag mong sirain ang motivation, ang inspiration, ang pangarap ng mga anak mo. Pag pampaaral na yan, na naipon yung mag-asawa para sa pampaaral na nila yan. Kung may naisip kang idea to start a business, huwag mong galawin ang pampaaral ng yung mga anak. And don't touch also your retirement savings, retirement money. Retirement money na pinag-ipunan, pinaghirapan yung mag-asawa, do not touch. Alright? So sa atin po, mga magulang, you should know what money that you should not touch. And third, of course, do not build another family. Yes, maraming magsasabi, Doc, of course, common sense naman yan. Yes, common sense. Pero maraming nananahimik ang pamilya, masayang pamilya, bigla magbi-build ng another family. Huwag kang mag-build ng another family. Kahit secret lang, kahit hindi ka mahirapan, kahit anong offer, kahit anong kapalit, kahit ano, whatever is the reason, do not build another family. Right? And fourth, don't sell secretly your family's property. Pag property ng pamilya mo, property, pinundar yung mag-asawa, kasama ng mga anak mong nagtatrabaho, do not sell, don't touch, okay? Don't touch secretly your family's property. Diba, dyan nga nagkakagulo, yung asawa biglang ibinenta. Kinuha ang titulo ng lupa, ibinenta para may panggastos siya, pambisyo. Wag natin gagawin yan. Magugulo ang pamilya mo. And number 5, don't engage into too much risk. May pamilya ka, hindi pwedeng risk ka ng risk. Di ba kung single ka, marami kang reserve money, marami kang pera, kahit matalo ka sa risk, okay lang. Pero kung may family ka, huwag kang risk ng risk. Lagi mo isipin ang pamilya mo. Okay? So sa atin pong lahat, na nananahimik, masaya at komportable ang pamilya, blessing ni Lord yan. Huwag mong guluhin. Let's go, let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!